Nakita ko na pangiti ang kaharap namin mga staff nang marinig ng mga ito ang sagot ni Sir Xavier. Hindi ko alam kung hindi sila naniniwala na posibleng ako nga ang may-ari ng lugar kung saan kami magtatayo ng business namin. Hindi ko nalang pinahalata na hindi ko masyadong nalalaman ng mga nangyayari sa paligid namin. Mamaya ko na lang siguro tatanungin si Sir Xavier tungkol sa bakit kailangan pa niyang sa akin ipangalan ng establishment na binili nito para sa negosyo naming dalawa. Tumagal ng halos ilang minuto ang pagpirma namin ni Sir Xavier sa mga documents na isa-isang pinaliwanag ng mga staff kung para saan. Habang magkaharap kami ni Sir Xavier at pumipirma, ito ay hindi ko mapigilang titigan ito. Seryoso ito habang pumipirma sa mga dokumento. Relax na relax ito na para bang hindi nagastahan ng ilang milyon dahil sa pagbili nito mismo ng lugar na gagamitin namin sa negosyo. Nang titigan ko siya ng matagal, ay doon ko lang napansin ang mahaba nitong mga pilik mata na hindi ko napapansin dati. Ang mga labi nito ay mapula na mas lalong naging visible dahil sa maputi nitong balat. Sakto naman paglingon nito sa gawi ko ay nakita nitong nakatitig ako sa kanya. Nagtama ang mga mata namin at agad ako nagbawi ng tingin. Nagkunwari din akong nasa maid para hindi nito isipin na kanina ko pa siya tinititigan. Nakakahiya. Do you like the place? Hindi nito nakalimutang itanong sa akin bago kami umalis para naman puntahan ang magiging lugar ng production ng mga product na una ko nang sinabi sa kanya sa proposal. Hindi na ako nagulat sa ganoon, kabilis na oras. Nagawa nito ang ilan sa mga importanteng bagay na kailangan namin sa negosyo. Isa siyang Montefalco, and with his name, I know that he can do impossible things to possible. Opo, sir. Bagay na bagay po ang lugar na napili mo para sa itatayo nating negosyo. Alangan ko sagot sa kanya. Kasalukuyan na kaming bumabiyahe. I'm glad you like it. Kumain muna tayo bago natin puntahan ang magiging factory ng mga products na imamarket natin. Katulad kanina ay wala na naman ako nagawa nang ito magdesisyon sa kung ano ang dapat naming gawin na dalawa. Hindi naman masama ang gusto niya mangyari, kaya hindi na rin ako nagreklamo. Mas lalo lang gugulo ang lahat kapag sumalungat pa ako sa gusto niya. Pero hindi ko nakakalimutang dapat ko siyang tanungin ng personal tungkol sa pagpapangalan niya nang binili nitong lugar kanina sa akin. Nagpatuloy ang biyahe namin hanggang sa huminto kami sa tapat ng isang exclusive restaurant at nagpark si Sir Xavier ng kotse sa mismong parking area ng restaurant. Katulad kanina ay nilungon niya ako at niyaya habang nagtatanggal ito ng seatbelt sa katawan. Hindi katulad kanina, hindi na nagsalita si Sir Xavier at bumaba na ito ng sakyan at binugbuksan niya muli ako ng pinto ng kotse. Mukhang nasasanay na ata ako sa mga gestures niya na katulad nito at hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-alala dahil unti-unting may kakaiba na ako nararamdaman sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa ako mismo ang kusang umamin sa sarili ko na totoo ang lahat ng naiisip at nararamdaman ko para kay Sir Xavier. Nasa harap kami ngayon ng isang floating restaurant. First time ko makarating sa lugar na ito. Mas mai-enjoy ko sana ang magandang view kung ang kasama ko ay hindi ako tinititigan ng basta-basta na parang palagi ako may kasalanang ginawa sa kanya. Hindi naman nakakatakot actually ang ginagawa niyang paninitig sa akin. Some sort of feeling uncomfortable because I know his eyes are really targeting me. Nagpalingalinga na lang ako sa paligid para hindi ko masyadong ma-feel ang kaba dahil sa sitwasyon namin dalawa ngayon na kung ibang tao makakakita ay malamang na pag-iisipan ba kami na may kung anong namamagitan sa amin ni Sir Xavier. Hindi sinasadya na sa paglingon ko ay mahagip ng mga mata ko ang isang bulto ng lalaki na nakaupo lang pala sa gilid namin ni Sir Xavier. Nahuli ko pa siyang nakatingin sa akin. Pagkakita ko sa kanya, sabay taas na isang gilid ng labi nito. Nangunot ang noo ko at parang pamilyar ang mukha nito sa akin. Nang muli kong ibalik ang paningin ko sa kaharap ko, ay doon ko naman nakita ang magkasalubong nitong mga kilay. Ka-stress na siya kung minsan pero pogi pa rin. Kainis? Nagpatuloy ako sa pag-iisip ko sino ang lalaking nasa likuran namin hanggang sa naramdaman ko ang paglapit niya sa table namin. Hi! Napabalikwas ako ng baling sa gawin niya at laking gulat ko na magtama ang mga mata namin at doon ko naalala kung sino ang kaharap namin ni Sir Xavier ngayon. Lemuel? Yeah, happy to see you again, Monica. Nakangiti nitong bati sa akin.
Napangiti na rin ako, katulad ng ginawa nito, at hindi ko napigilan na tumayo at makipag-shake hands dito. Kumusta na? Nakangiti kong tanong sa kanya. Nakabalik na ako sa pagkakaupo. Yayayain ko sana siyang mag-join sa table namin kaso baka magalit na naman ang magaling kong boss. Naisip ko na lang na ipakilala si Lemuel kay Sir Xavier. Sir? Si Lemuel po, friend ko. Lingon ko sa kanya. Lemuel, siya si Sir Xavier. Boss ko. Tumangu-tangu pa si Lemuel sa sinabi ko at saka nito nilahad ang isa nitong kamay para makipagkamay kay Sir Xavier. Good afternoon, Mister? Hindi agad sumagot si Sir Xavier at tinitigan pa nito ang kamay na nasa harap nito. Kinabahan tuloy ako. Xavier Montefalco. Oh, so you're the famous youngest son of Leonardo Montefalco? Interesting that I met you here, bro. Binaliwala lang ni Sir Xavier ang sinabing iyon ni Lemuel at sunod naman niya akong tinitigan at parang bigla ako napaso sa uri ng tingin na ipinukol naman niya sa akin. If you don't mind, can I join you here? Walang ano-ano'y tanong ni Lemuel sa amin. Nilangon ko si Sir Xavier kung ano magiging reaksyon niya. At simple lang itong tumango at saka binaling muli ang paningin sa tubig na nakapaligid sa buong floating restaurant na kinaroroonan namin ngayon. Nakilala ko si Lemuel nang minsan ay iset up kami para mag-blind date na dalawa. Siyempre, ang may pakanana naman ay ang mga magulang namin na wala na atang ginawa ng mga panahon na iyon kung hindi ang pakialaman ang personal namin mga buhay. Mabait naman si Lemuel. Cool din itong kasama pero sabi nga, sa una pa lang mararamdaman mo dapat ang spark kapag magkasama kayo. Pero sa amin ni Lemuel, wala. We're just happy talking about something and that's it. Nanligaw siya sa akin pero hindi ako naglaan ng time para i-entertain siya that time. Dahil alam kong bibigyan ko lang ng kasiyahan ng mga magulang ko kapag pumayag ako sa gustong mangyari ni Lemuel. Naisip ko din na kapag pumayag akong ligawan niya, ay iisipin pa nitong may pag-asa sa akin na wala naman talaga. Humingi din ng tulong si Lemuel sa mga magulang ko para baguhin ang isip ko tungkol sa amin dalawa pero hindi ako pumayag hanggang sa nagpa siya itong magtrabaho sa ibang bansa. Simula noon ay hindi ko na siya nakita o nabalitaan man lang. Hindi ko din alam kung nagalit ito sa akin dahil sa pag-reject ko sa kanya dati. Sa pag-upo ni Lemuel kasama sa table namin si Sir Xavier ay mas lalo atang naging awkward ang ambience bigla sa paligid namin. Napainom na lang ako ng tubig dahil sa tensyon na nararamdaman ko. Nang lingunin ko si Sir Xavier ay muntik ko pang may buga ang tubig na nasa bibig ko dahil sa itsura nito. Madilim ang aura nito at parang nalugi ng ilang milyon sa negosyo nito kung titingnan ko. Bakas din ang inis sa mga mata nito kahit na hindi ko direkta na nakikita ang kabuuan ng itsura nito. Kumusta ka na pala, Monique? Long time no see ah. I contacted you when I went back to the Philippines but your number doesn't exist. Totoo ang sinabi niya. Nakailang palit na rin ako ng personal na number at ayoko maraming tumatawag o nagte-text na kung sino-sino sa akin. Ang tendency ay magpapalit na lang ako ng number para hindi nila ako makontak pa. Yun ba? Nagpalit na kasi ako ng number kaya hindi mo siguro ako makontak? Sagot ko sa kanya sabay lingon sa nakasimangot ko pa ring amo sa tabi ko. Hindi pa rin nagbabago ang una nitong itsura nang ipakilala ko sa kanya si Lemuel na naging kaibigan ko naman kahit papaano. I see. Balik na sagot ni Lemuel sa akin at sunod nitong hinarap si Sir Xavier. Napalunok na naman ako sa nervyos at baka kung saan pa makarating ang pakikipag-usap nito kay Sir Xavier. Mahirap na. Mr. Montefalco, I heard a lot of positive reviews about your agency and of course, your family. Saglit nitong sinulyapan si Lemuel at mariin nitong nakipagtitigan dito. Our family is good at everything. You don't have to mention it, including the success of my business. May pagmamalaking sagot nito kay Lemuel na ikinangiwi ko naman. Talaga naman oo, wala na talaga akong masabi sa isang ito. Kulang ay humangi ng malakas dahil sa mga sinabi nito. Kaya lang, may ipagmamalaki naman talaga ito lalo na ang pamilyang kinabibilangan nito kaya hindi ko din siya masisisi kung bakit ganoon na lang nito ipakilala ang sarili kay Lemuel. Natahimik na lang si Lemuel pagkatapos nitong marinig ang sagot ni Sir Xavier. Hindi ko alam kung na-offend ba ito o namangha dahil sa sinabi nito sa harapan namin. Medyo nakakaabala na ata ako sa meeting nyo na mag-boss. So I guess, iwan ko na muna kayo. Tanging nasabi na lang ni Lemuel pagkatapos.
Nanatiling masama ang titig ni Sir Xavier dito na parang may mali sa bawat sinasabi nito na kinaiinis ko naman. Wala namang ginagawa o sinasabi si Lemuel na masama para magalit ito ng ganoon sa tao. O baka sadyang tupakin lang ang taong ito at kahit sino na lang ay binubuntunan ng inis nito. Monica, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Pati account mo sa social media? Hihingin ko sana. That way ay makokontak na kita at hindi ka na lang basta-basta nag-fade away. Nakangiti nitong biro na ikinatawa ko naman. Hindi ko mapigilan ang mapamungis-ngis ng tawa dahil sa lakas ng sense of humor nito. Kaya lang, nang lingunin ko si Sir Xavier ay biglang nalusaw ang ngiti ko at naging ngiting aso na lang. Tiningnan niya ako ng masama at wala na nga akong magawa kung hindi ang ibalik sa normal ang ayos ng mukha ko at baka kung ano pa mangyari sa lalaking ito hanggang mamaya. Sige. Simple ko na lang nasagot sa kanya at kinuha ko ang cellphone ni Lemuel na iniabot sa akin para maitype ko ang number ko na hinihingi niya. Habang nagtatype ako sa cellphone niya ay narinig ko ang pag-ismid ni Sir Xavier sa tabi ko at napalingon na lang ako bigla sa gawin niya. Ano bang problema ng lalaking ito? Kesa patulan ko pa ang pagtatantrums niya ay binaliwala ko na lang ang presensya niya sa tabi ko at iniabot ko na kay Lemuel ang cellphone nito. Thanks, Monique. See you around. Paalam niya sa akin. Pagkatapos umalis na Lemuel sa table namin at magbayad na rin ito ng bill, ay tuluyan na rin itong nilisan ng floating restaurant na kinaroroonan namin ngayon. Let's go! Dinig kong sabi ni Sir Xavier sa akin. Hindi pa nga kami nagsisimulang kumain tapos nagaya na itong umalis. Sunod nitong tinawag ang waiter at inutusan na ipa-take out na lang ang mga order namin pagkain na ipinagtaka ko naman. Hindi na niya ako kinausap pagkatapos nitong magyaya na umalis na kami. Tahimik na lang ito sa tabi ko pero bakas pa din ang hindi magandang mood nito na hindi ko alam kung anong pinanggagalingan na naman. Nang bumalik na ang waiter na dala nito ang mga supot ng pagkain na in-order na Sir Xavier, ito na mismo ang kumuha ng mga paper bag na iniabot ng waiter. Matik na sumunod na ako sa kanya nang maglakad na ito pababa ng floating restaurant. Nang makababa na si Sir Xavier ay pinag-isa nito ang mga dala nitong paper bag at saka ako inalalayan na bumaba. Katulad kanina nang paakyat naman kami. Concern pa din naman pala siya sa akin kahit na parang pinagsakluban ng langit at lupa ang gwapo nitong mukha ngayon. Nang pareho na kami naglalakad para tunguhin ang parking area kung saan nakapark ang kotse nito ay nanatili lang kaming tahimik sa isa't isa. Xavier's person over voice. I just gave him a warning look when I heard he wanted to know Monica's cell phone number. I am not pretty sure about his surname, but I guess his family is not that known in the business world like Montefalco's. The way how Monica talks to that guy, seems they have known each other a long time ago, which made me pissed off. Lemuel Sandoval, that's his name. Maybe I can do some search for that name so I would know exactly his intentions of talking with Monica. Hindi ko tinangkang kausapin si Monica while we were on the trip. Hindi ko na din siya balak dalhin sa lugar na dapat ay pupuntahan pa namin. It suddenly changed my mind and mood dahil sa selos na naramdaman ko nang makita ko may bago na namang umaaligid kay Monicang lalaki. Kung pwede ko na sana siyang bakuran at nang wala na ibang lalaki makapasok sa buhay niya, ay ginawa ko na. Hindi ko naman siya pwedeng biglain at baka sa halip na mag-work ang panunuyo ko sa kanya, ay mauwi lang sa pambabastad ang lahat. Masyado nang malalim ang nararamdaman ko kay Monica kaya hindi ko nahayaang maagaw pa siya ng iba sa akin. I should do something before it's too late. Akala ko po sir, may pupuntahan pa tayo. Takang tanong ni Monica sa akin. Hindi ko siya nilingon pero sinagot ko ang tanong niya. We'll just visit there next time. Magpahinga na lang tayo sa kondo. I feel exhausted. Makahulugan kong sagot sa kanya. I want her to feel gradually that I want her badly. I don't know how to tell her, but it keeps me weak knowing that maybe she might fall for somebody because of my cowardness. Natatakot ako sa kanya literally na baka layuan niya ako kapag nalaman ni Monica na mahal ko na siya at patuloy kong minamahal hanggang ngayon. Hindi madali ang pagtatago ko ng tunay kong nararamdaman para sa kanya, but this is the best thing to do right now.
Ayokong isipin niya na dahil amo niya ako ay pwede ko nang panghimasukan ng personal niyang buhay. I'm totally against that. I know, it's just a matter of time and the right process. Mapapaibig ko din sa Monica and she will be mine forever. Kagaya ng naging desisyon ko ay nagtuloy na kami sa kondo para doon kumain. Kahit paano ay nawala ang inis ko at selos nang makaalis kami sa lugar na iyon. Hindi na rin ako tinangkang kausapin ni Monica nang sagutin ko ang huli niyang tanong na kung saan kami pupunta. Instead na dapat ay mag-area visit kami sa magiging production area ng mga produkto ng magiging negosyo namin. Nang ipark ko sa basement ng building ang kotse ko kung saan ang kondo ni Monica ay saglit niya ako nilingon. She didn't say anything until I talked to her. Wait me for a while. Sambit ko sa kanya. Napatango na lang siya sa sinabi ko at mabilis kong dinampot ang 2 paper bag kung saan nakalagay ang mga pagkaing tinake out namin. Pinagbuksan ko ng pinto ng kotse si Monica at simple siyang nagpasalamat sa akin. Pagkatapos ay pinindot ko ang lock ng mga pinto ng kotse at sabay kaming naglakad papunta sa condo unit niya. Habang naglalakad kami ay halatang hindi pa rin ako gustong kausap ni Monica. Kahit isang sulyap ay hindi man lang niya ako tinapunan. I bet, dahil ito sa lalaki na kausap namin kanina at kung paano ko ito kausapin. I don't feel anything about that except of being jealous. Kaya kung sasalubungin niya ang inis at selos na nararamdaman ko, ay baka hindi ko mapigil ang sarili ko this time. Nasa tapat na kami ng pinto ng kondo niya nang ito na nagbukas at iniluwang pa nito ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ako. Iinit ko lang po sir ang pagkain para makakain ka na. Walang buhay na sabi ni Monica sa akin pagkapasok namin sa kondo. Inilapag lang nito ang dala nitong handbag sa couch at kinuha niya sa akin ang 2 paper bag na bitbit ko na hindi man lang ako tinitingnan. I heaved out a deep sigh. Minsan ay hindi ko na rin maintindihan sa Monica. But I guess, lahat ng babae ay may kanya-kanyang mood na hindi mo pwedeng patulan kasi mas lalo lang lalaki ang away. Naupo ako sa couch at nagpahinga. Tinanggal ko ang isang botones ng long sleeve na suot ko sa bandang taas para ma-relax. Ilang minuto na ang lumipas at napansin ko ang pagtunog ng cellphone ni Monica sa ibabaw ng side table. Nagpatuloy ito sa pagtunog. I refused to call her to answer the phone. Instead, I directly answered it. Hello, Monica? Nangunot agad ang noo ko nang mabusesan ko kung sinong tao ang nasa kabilang linya. It's Limuel. Ang agap naman itong tumawag kay Monica. Inis ko siyang sinagot. I'm her boss. Busy siya sa pagluluto sa kusina. Why did you call her? Hindi agad ito nagsalita sa kabilang linya. I guess, na-realize niya na hindi na siya dapat pang tumawag kay Monica. She's off limit. Pakisabi na lang kay Monica na tumawag ako at pakisave ang number ko na ito. Sabi nito bago tuluyang patayin ang tawag. A smirk, then suddenly, I noticed Monica watching me in one side of the sala. Nakasimangot ito at halatang narinig nito ang pinag-usapan namin ni Limuel. Hindi na kita natawag, so I answered his call. Depends ako. Nagpatuloy sa paglalakad sa Monica hanggang sa dumiretso ito sa kinaupuan ko at kinuha sa akin ang cellphone nito na ginamit ko kanina. Nakain po sa kitchen at akma niya akong tatalikuran ng mabilis akong tumayo para haklitin ang braso niya. What's the problem, Monica? Tell me. Hindi nagbago ang inis na nababakas sa magandang mukha niya nang tanungin ko kung anong problema at parang ang big deal dito na ako ang nakausap ng Limuel na iyon kanina. Ano po ang problema? Gusto niyo po ba talagang malaman ang problema, sir? Hamon niyang tanong sa akin. Ito ang unang beses na nagkasagutan kami. Nitong mga nakaraang araw na magkasama kami ay minimal lang ang hindi namin pagkakaintindihan. But this time ay parang kailangan namin mag-usap para maayos ang gusot na nasa pagitan namin dalawa ngayon. What's that? Tell me, because I have no idea why you acting this way. May nagawa ba akong mali? O hindi tama kaya nagkakaganyan ka? Napailing sa harap ko si Monica na parang hindi makapaniwala sa tanong ko. I frowned and kept my eyes on her, waiting for her answer. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, sir, na empleyado niyo ako at magiging business partner. Pero hindi ibig sabihin ay may karapatan na kayong panghimasukan ng buhay ko. Sagot ni Monica sa akin na ikinagulat ko. Am I that obvious?
na gusto kong maging parte ng buhay niya. Kaya kahit na wala kami relasyon, ay nanghihimasok ako sa personal niyang buhay katulad ng sinabi niya. Hindi agad ako nakapagsalita. Part of what she said is right for whatever she thinks I'm doing to her personal life. But never had a doubt that I love her. That's why I'm doing all of those things, just to make sure that no other man will approach her. Nakalimutan ko na kaya ito umalis sa poder ng mga magulang nito ay dahil na rin sa pangingialam ng mga ito sa personal nitong buhay na ginagawa ko din ngayon. Tom, how can I say to her that part of what I am doing right now for her is because I love her at hindi lang dahil boss o amo niya ako? Sorry, if that's what on your mind. Hindi ko pinanghihimasukan ang buhay mo. I'm just being worried about you. That's why I acted that way. Ang tinutukoy ko ay ang pakikitungo ko kay Lemuel kanina na napansin siguro ni Monica. Hindi na ako nakuhang sagutin ni Monica sa sinabi ko at walang paalam na itong tumalikod sa akin patungo sa kwarto nito. Naibalibag ko ang isang pillow na nasa couch sa isang gilid sa sobrang inis. Napamura ko pagkatapos. She didn't understand me. That's why we ended like this. Inilagay ko na lang sa ref ang mga pagkaing ininit ni Monica at nawala na ako ng ganang kumain. Kinatok ko ang pinto ng kwarto niya para magpaalam pero hindi ito sumagot. I totally felt anxious this time at yun ay dahil lang sa simpleng pag-aaway namin ni Monica. That's incredible. Wala pa kaming relasyon nito pero para na kaming aso't pusa kapag nag-aaway. Napailing na lang ako at napangiti. Masasanay din kami sa isa't isa. And by the time na okay na lahat, mas magiging maayos ang lahat sa amin dahil kilala na namin pareho ang bawat isa. Monica's Silver Voice. Inis ko ibinagsak ang katawan ko sa kama pagkatapos kong mag-walk out sa pag-uusap namin ni Sir Xavier. Hindi ko na napigilan na sumagot sa kanya kahit na hindi dapat. Amo ko siya at magiging business partner pa, kaya hindi ko dapat ginawa ang pagsagot-sagot na iyon sa kanya. Kaya lang sobra na siya. Wala namang ginagawang masama si Lemuel para kausapin niya ng ganoon. Ito. At hindi ko din maisip kung anong problema niya sa pakikipag-usap ko kay Lemuel. Pati ang pagsagot nito sa tawag ni Lemuel sa akin kanina ay isa pa sa lalong nagpainis sa akin. Pwede naman niya akong tawagin o sabihin sa akin ang tungkol sa tawag na iyon pero hindi niya ginawa. Pakiramdam ko ay pinanghihimasukan na rin niya ang buhay ko katulad ng mga magulang ko. Hindi na rin ako nagtangkang makipag-away sa kanya tungkol sa mga bagay na iyon dahil alam kong matalino naman siya para maisip niya ang mga mali niyang ginawa. Ganun ba kahirap na pakiharapan ng maayos ang isang tao o kumilos ng naaayon sa estado ng relasyon na meron kami ngayon? Mag-amo. Ang isang amo na hindi dapat pinapakailaman ng mga bagay na tungkol sa kanyang empleyado, lalo na at wala naman itong kinalaman sa trabaho, hindi ba? Pero si Sir Xavier, kulang na lang ay maging boyfriend ko siya sa paghihigpit niya sa akin sa maraming bagay. Nagsimula ang lahat ng iyon nang sumang-ayon ako sa offer niyang tulong hanggang sa nagkabuhol-buhol na mga utang na loob ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako sa isiping iyon. Kinuha ko ang isang pillow at inilagay ito sa tapat ng aking tiyan at niyakap. Nakaka-frustrate lang ang mga nangyari ngayong buong araw at may sasama ko ang araw na ito sa most unforgettable day ng buhay ko. Dahil sa mga nangyari sa akin ng buong maghapon ay naisipan kong tawagan si Nicole at nang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tinawagan ko ang number niya at luckily ay sumagot agad si Nicole. Hello, Nicole? Hindi agad sumagot si Nicole nang tawagin ko ang pangalan niya kaya nagtaka ako. Monica? Sagot niya sa akin sa wakas. Ang malumanay na boses ni Nicole ay naging mas lalo pang mahina sa pandinig ko na ikinabahala ko naman. Nicole, may problema ba? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Umayos pa ako ng upo para mapakinggan kong mabuti ang isasagot niya sa kabilang linya. Monica, buntis ako. Pag-amin ni Nicole sa akin ay ikinagulat ko. Parang kailan lang ay nag-aaway at bati pa ito at si Hunter tapos ngayon ay buntis na si Nicole. Ang bilis ha? Wait, Nicole, are you serious? Paninigurado ko sa kanya dahil na-shock din ako sa ibinalita niya sa akin ngayon. Oo, na-confirm ko na kanina nang mawalan ako ng malay sa office. Dinala ako ni Hunter sa ospital at doon namin nalaman na buntis pala ako kaya bigla ako nahilo.
Napatakip ako ng aking bibig gamit ang isa kong kamay at napangiti. Sa wakas ay nagtagumpay din si Hunter sa balak nito kay Nicole. My God, friend, I'm so happy for you. Masaya kong sabi sa kanya. Anong sabi ni Hunter? Curious kong tanong sa kanya. Hindi din kasi biro ang maging parte ng pamilya Montefalco, lalo na't kilala ang pamilyang ito sa Alta Ciudad. At bigla, nagbalik sa aking isipan ang pag-aaway namin ni Sir Xavier. Mga lalaking Montefalco talaga. Nandito na ako ngayon sa bahay niya, Monica. Dito na niya ako pinatira. Hindi na siya pumayag na bumalik ako sa apartment ko. Pag-amin ni Nicole sa akin na hindi ko na ikinagulat. Talaga namang nagmamahalan ng dalawang iyon. Kaya lang ay kailangan pang ipaalala sa mga ito nakaraan para lang magising si Nicole at Hunter na mahal talaga nila ang isa't isa. Mabuti naman kung ganoon. Mag-aalala din ako sa iyo kung sakaling mag-isa ka lang sa apartment mo at buntis ka. Buti na lang talaga't pumayag ka nang umuwi dyan sa bahay ni Hunter para mabantayan ka niya. Para sa baby, Monica, ginawa ko na. Pero hindi pa rin talaga kami okay na dalawa hanggang ngayon. Malungkot na dagdag ni Monica. Nalungkot din ako sa sinabing iyon ng kaibigan ko. She deserves to be happy no matter what. Wala na itong naranasan kung hindi ang kalungkutan dahil maaga itong nawala ng ina at naghirap pa ito kasama ang daddy nito na ngayon ay nasa La Union na nakatira. Huwag kang mag-alala, Nicole. Basta saan ba at maayos din ang relasyon niyo ni Hunter, lalo na't magkakabibi na kayong dalawa. Alo ko kay Nicole na kahit hindi ko nakikita ay alam kong malungkot ngayon. Malaki naman talaga ang chance na maayos ang sitwasyon ni Hunter at Nicole, lalo na at may nakaraan ng mga ito. Hindi basta makakalimutan ng mga ito ang memories na meron ng dalawa. Sana nga, Monica, kahit para na lang sa magiging anak namin ni Hunter ay maging okay kaming dalawa. Magtiwala ka kay Hunter, Nicole. Maayos niyo yung problema at magiging masaya ka sa piling niya. Payo ko kay Nicole. Sana lang ay ganoon kadali ang lahat. At maski ako sa sarili ko, hindi ko naman may apply ang mga ina-advise ko sa kaibigan ko. Maging positibo at magtiwala lang. Nanibago ako ng mga sumunod na araw. Walang Sir Xavier na nanggambala sa akin. Although nagte-text naman siya sa akin tungkol sa progress ng business namin pero hindi siya personal na nakikipag-usap sa akin. Bigla tuloy ako napaisip. Galit pa din kaya siya sa akin? Bakit ito ba nag-iinarte samantalang ito na ang may kasalanan sa pagitan namin dalawa? Napangalumbaba ako habang nakaupo sa silyang ginagamit ko sa agency. Mamaya, maaga ako mag-out at kailangan ko nang asikasuhin ang lugar kung saan kami magtatayo ng store. Dadalhin na daw ang ilan sa mga products na ibebenta namin ayon sa text ni Sir Xavier sa akin kanina. Yung ibang mga details tungkol sa products ay gagawin ko palang mamaya at ipapa-approve sa kanya para ma-produce na din. Nagulat pa ako nang biglang magbulungan ng mga tao sa paligid ko. Natahimik ako at saglit na pinakinggan ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Bukod kasi kay Nicole ay wala naman akong ganong ka-close sa trabaho. At bigla nga ako nalungkot nang malaman ko na nag-resign na nga ng tuluyan si Nicole sa trabaho. Sabi ng secretary ng HR sa akin nang makasalubong ko ito kanina. Alam nito matalik kami magkaibigan ni Nicole kaya sinabi niya sa akin ang tungkol sa pag-alis ng kaibigan ko sa trabaho. Naisip ko tuloy, makakaya ko pa kaya magtrabaho dito sa agency? Kung ang nag-iisang tao na ka-close ko at dahilan kung bakit napadpad ako dito sa kumpanyang ito ay wala na, mas lalo ko nalungkot sa katotohanan iyon. Nandiyan na si Sir Xavier? Pabulong na sabi ng isa kong kasamahan na katabi lang halos ng cubicle ko. Napatingin ako sa gawi ko saan nakatingin ang mga ito habang papasok si Sir Xavier.